Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus. Mula ngayon at magpakailan pa man. Aking mga iniibig na mga kapatid. Sa isang mag-aaral ng katuroang Espiritismo, mayroon isang bagay na kayo ay pinaghahawakan lagi na. Na walang iba kung hindi ang santong kasulatan o ang tinatawag ninyong Biblia. Gaano kahalaga ang munting aklat na ito sa inyong mga kalagayan o aking mga iniibig na mga kapatid. Mapalad ang isang ako kung nariyan ang araw sa kaitasan at natutunan niyang hawakan at basahin ang santong kasulatan. Sapagkat mayroong mga kaluluwa kung kailan dapit hapon ang kanilang buhay at doon malaala na buklatin, hawakan ang santong kasulatan. Ito ang estado mental ng dakilang Panginoong Diyos na iniwan sa tao na magbibigay kasiglahan sa kanilang pananampalataya sa harapan ng dakilang Ama. Dapat ninyong malaman o aking mga iniibig na mga kapatid. Ang isang aklatan ay hindi buo kung wala ang tinatawag na Biblia. Pinakamalaki mga aklatan na inyong nalalaman ay hindi buo kung wala ang tinatawag na Biblia. Nabihira hanapin ng tao sapagkat ibang aklat ang hinahanap ng tao. Isang aklat na makapagbibigay ng kaalaman. Hindi kaalaman sa kalangitan, kundi ang kaalaman sa lupa kung papaano umunlad ang kanilang mga ako sa laman. Kaya nga ito aking mga iniibig na mga kapatid. Ang wika ng mga kabatlayaan. Kung kayo ay nalulungkot at nalulumbay. Kung kayo ay mayroong mabigat na suliranin ng aking mga iniibig na mga kapatid, hanapin ninyo ang santong kasulatan. At nariyan ang kalutasan na mga kabigatan ng inyong mga buhay. Maraming tao sa santong kasulatan na nagbibigay ng mga magandang halimbawa kung gaano sila kasigla sa pangalan ng dakilang Panginoon. Na ang kanilang buhay ay nagsisilbing halimbawa sa inyong mga tao. Na ito'y inyong tularan upang sa ganun makamit ninyo at makamit ninyo ang tinatawag na kaligtasan. Kung kaya nga ang pagbabasa ng santong kasulatan, ito ay daan upang ang tao ay magbago sa kanyang kakuan. Matamo niya ang karunungan na siya magpapalaya sa kanya, o aking may iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, mapalad kayo. Bukod sa tinuturuan kayo ng kabatlayaan, nariyan ang santong kasulatan na laging binabahagi sa bawat isa sa inyo.
O aking may iniibig na mga kapatid, sa isang ako, na kung dumating ang dapit hapon sa kanyang buhay, ay nagkukumahog na mahawakan ang santong kasulatan sapagkat ninanais niya ang tinatawag na kaligtasan ng kanyang espiritu. Tama. At mapalad pa rin ang aking mga iniibig ng mga kapatid sa buhay na kanyang sinusuong, na alaala niya na meron palang Diyos na makapangyarihan sa lahat. O aking mga iniibig na mga kapatid, sa kasaysayan ng isang Job, na biniyayaan ng dakilang ama na ninanais ng kanyang puso. Nariyan ang propeta Daniel na sa kanyang pananampalataya, iniligtas niya ang kanyang bayan. O aking may iniibig na mga kapatid, isa pa rin pinakamagandang halimbawa na inyong pag-aaral sa loob ng Paturang Diway. Nakilala ninyo at nalalaman ninyong buhay ng mga apostoles. Lalo sa gitna ang Apostol Pablo. Sa kabila ng kanyang kasamaan, ginawa siyang silang hirang ng dakilang ama sapagkat nakikita ng dakilang ama ang kanyang katangian na ibabahagi niya ang karunungan ng kaitasan sa harapan ng mga Hudyo, sa harapan ng mga Pariseo at mga Eskriba, sa harapan ng mga Hintil. At kasama kayo, o aking mga inibig, mga kapatid, na nagkasala ng inyong pamumuhay sa dakop paroon. At hanggang sa ngayon, nagsisikap pa rin kayo, aking mga iniibig, mga kapatid, na magbago at pagbago sa inyong mga pamumuhay. O aking mga iniibig na mga kapatid, para kasino ninyo ang inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang ama. Kung paano hinika ng mga apostol ng dakilang Panginoon. Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Ganyan din, ang inyong hiwikain ng aking mga iniibig, mga kapatid, kung dumating ang salaghati at hilahil sa inyong mga buhay. Kung kaya nga, ang inyong pag-asa, lagi na, ay walang iba kundi ang dakilang Panginoon na siyang kabuuan ng kanyang kautusan. At kapag kayo ay nagkasala sa isang kautusan, nilabag niyo ang buong kautusan o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, magpapakatalino ang bawat isa sa inyo. Laging manalig na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panaligan ninyo ang kanyang salita na laging binibitiwan sa mayroong kampaning katulad nito. O aking mga iniibig ng mga kapatid, magpatuloy kayo sa inyong paglalakbay sa mundong ibabaw na mayroong kasiglahan ng pagtupad ng mga tungkulin at huwag kayong uurong bagkus magpatuloy kayo sapagkat sa inyong pagpapatuloy naroon ang katagumpayan ng inyong mga espiritu. Ang aking karagdagan, ang santong kasulatan. Roma 8, 24 hanggang 26. Pakibasa. Veinticuatro, 25, 26. Pakibasa. Ito po ang sinasabi sa Roma 8, 24 hanggang 26. Sapagkat tayo'y iniligtas niya sa pag-asa, datapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? Datapwat kung magsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayoy hinihintay nating may pagtitiis. 26, at gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan
sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita. Punto. Yan ang tinapay ng buhay na aking iiwanan sa aking mga iniibig na mga kapatid. At ang aking pamamaalam, 1 Korinto, Kapitulo 1, 1 hanggang 3. Pakibasa. Ono Korinto, Kapitulo 1, 1 hanggang 3. Pakibasa. Sandali po. May advertisement yan. Roma 1. 1 Corinto 1 hanggang 3. 1 hanggang 3. Ito po yung sitas sa mga taga 1 Korinto, Kapitulo 1, 1 hanggang 3. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid. 2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatuwid bagay sa mga pinaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na magpakabanal na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. 3. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Punto. Pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa inyong paglalakbay dito sa kalupaan, ang lahat nga ng kaparaanan ay ginagawa ng isang mag-aaral upang kanyang mapaunlad ang kanyang sarili. Subalit, sa panahon ng kanyang pag-akbang, unti-unti niyang natututunan ang kakulangan ng kanyang pag-aaral. Unti-unti niyang nalalaman ang kanyang tungkulin bilang isang mag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat sa kanyang pag-akbang, hindi nasasapat ang isang ako sa kung anuman ang kanyang kaganapan dito sa sanlibutan. Kung kaya nga sa panahon ng kanyang pakikibaka dito sa sandaigdigan, unti-unti niyang napagsisikapan na buksan ang kanyang sarili sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat natututunan niya ang mga aral at salita ng kaitaasan na siya minsan at laging bumubuhay sa kanyang pagkatao. Ang tunay na mag-aaral ng isang dakilang Panginoon ay ito ay tumitingin sa kung ano na
ang kanyang natututunan at kung ano ang kanyang nasa harapan. Ang inyong ang mga espiritu ay hindi nasasapat. So kung ano man ang kanyang kalagayan dito sa sanlibutan. Bagamat ang isang mag-aral na maraming dalang kabiyayaan na nanggagaling dito sa sanlibutan, hindi nga natatahimik ang kanyang espiritu. Nagkukulang ang isang ako sa kanyang mga gampanin. Nagbibigay siya na hindi maunawaang pakiramdam. Naghahanap sa madaling salita, hindi sapat kung ano ang mayroon sa kanyang harapan dito sa sanlibutan. Ito na nga ang tinatawag ng kaitaasan, na kayo'y matuto, maging matalino sa mga pag-aaral na ipinagkakaloob sa inyo. Inyo rin naman pansinin ang inyong mga espiritu na kung saan nagkakaroon din naman ng pangangailangan, sapagkat anumang sigla ng inyong mga laman ay hindi niya madadala ang kasiglahan ng inyong mga espiritu. Subalit, sa kaangkinan at lakas ng kanyang pag-akit ng kanyang kahabagan, ang kaitaasan ay nagbibigay din naman ng mga kaparaanan upang kayong bilang isang mag-aaral ay magkaroon ng mga biyaya na inyong kakailanganin sa panahong kayo'y naglalakbay dito sa kalupaan. Mga iniibig na mga kapatid, patunay nga na ang isang ako sa kanyang paglalakbay dito sa kalupaan ay mabilis nga siyang makampante sa kung anong meron dito sa sandaigdigan. Subalit, ang kanyang espiritu na siyang kadahilanan kung bakit kayo naririto ay unti-unting naghahanap, unti-unting nagkakaroon na hindi maunawaan na pangangailangan sa inyong mga laman. Kung kaya nga ang kaitaasan ay nagkaloob ng banal na espiritu na siyang gagabay at aalalay sa inyong patuloy na pakikipag-aral dito sa sandaigdigan. Maraming kaparaanan ang isang espiritu upang nang sa gayon siya man ay magkaroon ng puwang sa inyong isipan, damdamin at kalooban. Sapagkat hindi nga kayo mapapanatag. Katulad na lang ng mga ganitong mga pagkakataon ang bawat isa. Naghahanap ng kapayapaan. At ang resulta nga, naririto
upang maunawaan ang mga salita ng Diyos sa diwa, upang inyong matutunan ang pangangailangan ng inyong mga espiritu. Kung kayo man ay nagkakaroon pa ng mga pagkakataon na inyo pang mapaunlad ang inyong mga espiritu, ang kaitaasan ay handang tumulong sa bawat isa na kanyang matutunan, maipagkaloob ang mga kabiyayaang kinakailangan ng isang nagbabalik loob na mag-aaral. Mga iniibig na mga kapatid, sa inyong pakikibaka dito sa sandaigdigan, ang inyong ang mga sarili, lahat ay ipinagkaloob ng kaitaasan upang nang sa gayon kayo ay hindi maligaw, kayo ay hindi mapayapa sa mga kung ano meron kayong sa sandaigdigang ito, sapagkat iisa lamang ang inyong tungkulin, ang mabuksan ang inyong sarili sa harapan ng dakilang Panginoon na muli ninyo siyang makaulayan. Magkaroon kayo ng kanyang malakas na pakikipag-ugnayan at maihandog ng isang mag-aaralang kanyang sarili ng malinis sa harapan ng dakilang Panginoon. Hari nawa, ang mga kaparaanang ang itinuturo sa lahat at bawat isa, lalo tigit ang inyong pakikipanayan sa harapan ng dakilang Panginoon ay inyong mapagbigyan. Magkaroon kayo ng katapatan. Magkaroon kayo ng tunay na pag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon. Kaya't hanggang dito ako. Muli, ang dakilang Ama ay nagkakaloob sa lahat at bawat isa ng pag-ibig at ang kapayapaan at ang pagiging mababang loob ang siyang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Paalam. Ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral, Juan Apostol. Paalam. Sumainyong biyaya at kapayapang nagmumula sa kalangitan ang siyang inihandog sa lahat at bawat isa. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ngayon at magpakailanman. Ang pagbati ng kaitaasan ay pinaabot sa lahat at bawat isa sa aking mga iniibig na muli ay naghandog ng kanyang oras at panahon upang tuparin ang kanyang tungkuling sinumpaan sa harapan ng dakilang Diyos, buhat pa ng dakong ulo. Salamat sa bawat isa sa inyong paghandog ng inyong oras at panahon, sapagkat ito nga ang mahalagang araw na kung saan ay tinakda ng dakilang Diyos. Ang mahalagang piging na kung saan ay nihandog ng kaitasan na masaganang pagkaing makalangit na karapat-dapat pagsalo-saluhan ng bawat isa. Minsan pa'y natupad ng kanyang winika na kayo ay hinanap at pinili sa bunton ng karamihan. Karapat-dapat lamang sa aking mga iniibig ng bawat isa ay magpuri at magpasalamat sa kanyang dakilang pangalan, sapagkat taglay pa rin ang bawat isang kanyang lakas at buhay na pinahiram ng dakilang Diyos, buhat pa ng dakong ulo. Ito rin ang katuparan ng kanyang sinabi
na paanyaya sa lahat at bawat isa. Halika kayong mga nabibigatan at ng mga napapagal na lubha at aking pagagaanin ang inyong madaladalahan at aking papagpapahingahin ang inyong mga kaluluwa. Tunay ng mga inibig na ito'y natutupad sa tuwing sasapit ng banal na gawain katulad ngayon, na kung saan ay hindi kailanman nalihim sa paningin ng dakilang Ama ang pangangailangan ng bawat isang mananampalataya na kanyang pinili sa bunton ng karamihan. Kaya nga't mapapalad ang bawat isa at magpasalamat sapagkat marami nga naghahanap ng tunay na daan patungo sa tunay na buhay na pinangako ng dakilang Panginoon, subalit hindi lahat ay nakatanggap ng kalayaan at pagkakataong makatuklas ng tunay na pag-aaral na katulad ngayon na inihandog sa lahat at bawat isa. Tunay ngang marami ang kahilingan ng tao, marami ang hangarin ng tao upang mabuhay ng mayroong kaayusan at kapayapaan sa daigdig na ito ng mga hugis. Subalit, sa mga turo at aral ng kabatlayaan, ay nangangailangan nga ang bawat isa na mananampalataya na sumasambit sa kanyang dakilang pangalan. Nalalandasin ng dinaanan ng dakilang Diyos, ng dakilang Panginoon sa kanyang kapanahunan. Kaya nga sinasabi sa inyong pag-aaral na kunin ninyong halimbawang pagtitiis na ginampanan ng dakilang Isos sa kanyang kapanahunan upang makadamang bawat isa ng tunay na kapayapaan sa kanyang pamumuhay. At ito'y hindi lihim sa bawat isa, sapagkat walang sino man tinawag na nagpapatuloy na gumagamanap ng kanyang tungkulin sa kanyang dakilang harapan na hindi nakadama ng kapaguran, hindi nakadama ng mga alalahanin sa buhay. Subalit ano nga ang inyong pag-aaral na binabanggit lagi na ng kabatlayaan sa inyong dakilang, sa inyong mga harapan? Hanapin muna ninyong kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay magiging karagdagan. Sa makatwid, mga inibig, hindi nga hinangad ng kaitaasan na kayo ay magtamo ng kayaman ng masagana. Nang lahat ng yan ay pansamantala lamang at lahat ng yan ay inyong iwanan pagdating ng takdang kapanahunan. Kaya nga buhat pa sa mga panahong ito, na kung saan ay nakakadama pa rin ang bawat isa ng kalayaan, makapagandog ng kanyang sarili sa harapan ng dakilang Diyos. Sa tuwing sasapit ang banal na gawain katulad ngayon, alalahanin na walagi ng bawat isa ang kahalagahan ng turo at aral ng dakilang Panginoon. Samantalahin ninyo ang wika ang panahon na nagdudumali sa kanyang kalagayan. Alalahanin ng bawat isa na sa inyong pag-aaral ay binabanggit lagi ng mga batlayang isinusugo sa inyong kalagitnaan, ang buhay ay maikli lamang sa sanglibutan ito. Hari nawa na maikling buhay na yan ay magamit ninyo na mayroong kapakipakinabang sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat sinasabi ng lahat ay sinugo sa kapatagan ng lupa na walang dala-dala kahit ano pa mang bagay. Ang tanong ay nanaisin nyo ba mga inibig na kayo muli magbalik sa tunay ninyong bayan na inyong pinanggalingan na wala mang madadala na kahit ano pa mang bagay na kapakipakinabang sa inyong mga kaluluwa? Huwag nawang mangyari. Sapagkat sa ayaw at sa ibig ng bawat isa ay darating ang panahon na muli ay darating sa inyong pagtawag ng dakilang Panginoon. At ano nga ang sinasabi sa inyong pag-aaral? Ang pagdating ng Panginoon ay tulad sa mga magnanakaw sa gabi na darating sa inyo nang hindi ninyo inaasahan. Maging ang mga anghel sa langit ay hindi nalalaman kung kailan muli babalik ang Panginoon sa inyong mga kalagayan. Huwag nawang mangyari na dumating sa inyong kalagayan ng Panginoon na wala kayong naimpok na kayaman ng malakalangit. Kaya nga habang mayroon pa kayong panahon at oras, araw na kalayaan na laging makarating, may dako yung panyapak sa piging ng dakilang Panginoon. Huwag nawa kayo mapagod. Huwag nawa kayong hihinto sa inyong pagtuklas kung ano ang kahulugan ng pag-aaral na lagi inihahain sa inyo ng kabatlayaan. Kunin ninyong halimbawa ng wikay masaganang pagkain na lagi inihanda ng dakilang Panginoon sa bawat isa. Hangarin ninyo na makakuha kayo ng inyong bahagi ayon sa inyong panlasa upang makadagdag sa inyong lakas upang
kayo ay magtagumpay sa iba't ibang mukha ng pagsubok na kailanman hindi ninyo matatakasan at maiwasan. Sapagkat maging ang mga apostol sa kapanahonan ng dakilang Panginoon ay nagtamo rin at nakadanas din ng iba't ibang uri ng kabigatan sa buhay. Na inyo ngayong nararamdaman sa inyong kalagayan sapagkat ang panahon ngayon sa inyong kalagayan ay maselan. Subalit ano ang pangako ng dakilang Panginoon sa bawat isa? Kung kayo ay magiging matapat na naglilingkod sa kanyang dakilang pangalan, sa anumang paraan hindi kayo papagkukulangin, sa anumang paraan ay hindi kayo pababayaan. Kaya nga't maging masigla ang bawat isa sa tuwing sasapit ang banal na gawain katulad ngayon upang inyong idako inyong panyapak. Kung saan naroon ang pag-aaral, kung saan naroon ang piging ng dakilang Panginoon na laging nihanda ang mga pagkain makalangit na makapagbibigay sa inyo ng lubos na kalakasan. Alalahanin ninyong pahayag na naunang batlaya. Lagi nawa kayong magbukas ng sipi ng banal na Biblia sapagkat nariyan lagi ang paalaala ng dakilang Panginoon upang ang bawat isa sa inyo na naglalakbay sa daan na nilakaran ng dakilang Panginoon sa kanyang kapanahunan ng bawat isa hindi malihis sa tamang daan. Hindi maligaw sa tamang landas na inyong tinatahak na itinuro ng dakilang Panginoon sa bawat isa buhat panundakong inyo. Anong sabi? Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Panghawakan nawang mainam ng aking mga inibig ang mga turo at aral na kabatlayan sa tuwing sasapit ng banal na gawain katulad ngayon. Hari nawa nakakitan kayo ng tunay na pag-ibigan ng tulad sa tunay na magkakapatid lagi na sa inyong kalagayan. Anumang uri ng kapatid na hindi man ninyo maituturing na sabing kamag-anak. Subalit lahat kayo ay magkakapatid sa harapan ng dakilang Panginoon na tinipon at hinanap, pinili sa bunton ng karamihan. Kahit mahalaga ang bawat isa sa harapan ng dakilang Panginoon. Kaya nga't magpakasiglang bawat isa at laging dumalo sa piging ng dakilang Panginoon sapagkat dito natutupad ng kanyang winika na hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi mabubuhay ang bawat isa sa pamamagitan ng mga salita na nagbumula sa bibig ng dakilang Diyos. At ang panghuli, ang karagdagan ng pag-aaral ninyong pagsalusaluhan sa araw na ito mga inibig, inihandog ko po sa bawat isa ang salita na nasusulat sa banal na kasulatan. Basahin aking iniibig ang sulat ng Pangalawang Pedro. Pangalawang Pedro 1 hanggang 6. Yung ibasa. Tama po ba? 2 Pedro 1:6? 2 Pedro 1 hanggang 6. 2 Pedro 1:1 hanggang 6. Ako na ba? Ito po ang sinasabi, si Simon Pedro na alipin at apostol ni Jesucristo sa mga pagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Yamang ipinagkaloob sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan, ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kalwalatian at kagalingan, na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang Kanyang mahalaga at napakadakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kabulukang sa sanglibutan dahil sa masamang pita. O, at dahil din dito sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan, at sa kagalingan ay kaalaman. Sa isa't ang huli, at sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan. Punto. Maraming salamat. Ito lamang aking bahagi muli. Harinawan lahat at bawat isa
ay makabahagi muli ng pagpapala ng dakilang Panginoon, ang pag-ibig nawa ang simaghari sa bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Paalam. Ako inyong kapatid si Espiritu at sa isang pag-aral, Apostol Pedro. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siya nawang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Maraming pag-aaral ang ibinibigay ng kaitaasan sa bawat isa upang sa bawat pag-aaral na yan ay mga tuto ang bawat isa na upang makasunod at makabahagi sa layunin ng dakilang Panginoon. Kaya't ang kaitaasan mula pa nung dakong una ay nagbigay ng batas upang masundan ng tao, upang siya ay di magkamali, hindi magkasala. Subalit ang tao sa mga batas na yan, bagabat ibinigay upang kanyang sundan, narito ang pagkakamali ay naroon pa rin sa kanyang kalagitnaan. Ang paggawa ng kasalanan ay lagi pa rin namumuhay sa kanyang buhay. Ano nga ba ang mga kadahilanan? Mga iniibig na mga kapatid, katotohanan na ang pagkatakot sa Diyos ay simula ng karunungan. Subalit sino nga ang tunay na nanginginig sa harapan ng dakilang Panginoon upang kanyang iiwas ang kanyang sarili, upang siya ay magkamali. Gatinto nga kayo sa inyo pinakikilala kung papaano ang tao kinakailangang magsimula ng kanyang pag-aaral. Kilalanin niyo ang dakilang Panginoon. Upang ang pag-ibig na siyang nararapat na maihandog ng bawat isa ay kanyang maihandog ng may kawastuhan at tunay na magiging karapat-dapat. Kayo o aking mga iniibig na mga kapatid, sa batas baga na binigay ng dakilang Panginoon mula pa ng dakong una, ang lahat bagang iyan ay inyong nagagawa at inyong sinusunod ng may katotohanan. Ang bawat bagang batas na yan ay inyong nauunawaan upang ang inyong pamumuhay ay magkaroon ng kapayapaan. Sapagkat ito ang tunay na layunin ng dakilang Panginoon mula pa ng dakong una. Na ang bawat niyang nilikha ay makapamuhay na ngayon sa kapayapaan. Nang upang sa gayon sa panahon ng kanyang paglilingkod, hindi siya mag-aatubili. Sapagkat narito ang kanyang sarili ay tunay niyang inihahandog. At kanyang napapag-unawa. Ano nga ba ang niyanasa ng Panginoon sa bawat isa? Na siya ay binigyan ng mga batas at ito baga ay tunay niyang niyayakap. Mga iniibig na mga kapatid, ang 10 utos ay binigay ng dakilang Panginoon tunay. Pasimula ng pag-aaral sa bawat isa.
Subalit naririto marami sa aking mga iniibig na mga kapatid, na tunay ang kanilang puso ay naghahangad na makapaglingkod sa dakilang Panginoon. Subalit paano makapaghahandog ng isang kabanalang ayon sa kawang gawa ang isang tagasunod kung ang mga simpleng batas ay di niya nasusunod? Ang kanibagang paghahandog ay tunay na magiging malinis? Mga iniibig na mga kapatid, mga tuto kayong sumunod sa dinanasan ng dakilang Panginoon. Nang inyong mga sariling kaunawaan, ang wag siyang manguna sa inyong mga paggawa. Ito ay paulit-ulit sa inyong sasabihin hanggang sa inyong matutunan na ang bawat isa ay walang pag-aari niyang kanyang buhay. Sapagkat ang buhay na yan ay binigay ng dakilang Panginoon upang ang pagkakataon ng paglilinis na ayon sa kanyang kabanalan ang siyang maganap sa bawat isa. Unti-unti nga kayong kinakalagan sa bawat pagkakatali at ang aking mga iniibig na mga kapatid sa pamamagitan nito'y tunay na nag-aaral at nagsisikap din naman. Subalitan ko ang puso ay laging kakikitaan ng kanyang sariling anyo, ng kanyang sariling kalooban, na ang pananalig sa dakilang Panginoon ay tunay na di nasasandig. Saan nga ba nakasandig ang inyong mga pananampalataya? Bakit nga ba kayo gumagawa at nabubuhay sa sanglibutang ito? Ito nga ba ay naaayon sa kagustuhan at layunin ng dakilang Panginoon na mabigyan ng bawat isa ng pagkakataon sa paaralang ito? Mga iniibig na mga kapatid, hari nawa minsan pa, balikan ng bawat isa ang kanyang mga gawa, ang galaw ng kanyang kaisipan, ang galaw ng kanyang puso, upang sa pamamagitan nito, mula sa 10 utos na ibinigay sa bawat isa, ay inyong tunay na matutunan ang mga susunod na hakbangin. At ano ang mga ito? Ang tungtungan ng kabanalan na dapat matutunan ng bawat isa. Upang kapuotan ay di manatili sa inyo, upang kapayapaan ang siyang manahan sa inyong mga puso. Gayon din ang kaamuan, ang kahabagan. Sapagkat sa pamamagitan ng mga karunungan yan, magkakaroon ng bawat isa ng isang pagnanasa kung paano niya iibigin at paglilingkuran ng walang pagkatangi ang kanyang kapwa. Mga iniibig na mga kapatid, bagamat marahil ang mga bawat isa sa inyo ay gumagalaw sa lipunang ito upang siya ay di magkamali at umayon din naman sa batas na inyong ginagalawan. Upang ang harmonya ay makita sa bawat isa na nagkakaisa, sapagkat ito rin naman ay isang pangangailangan na ibinigay ng dakilang Panginoon upang kaguluhan ay tunay na mawala. Subalit ang pagkakaisa na binituturo ng dakilang Panginoon ay ang pagkakaisa ng inyong mga sarili, ng inyong mga kalooban sa kanyang kalooban. At sino nga
ang tunay na nakakaalam at nakakaunawa ng kalooban ng Diyos. Samantalang ang batas ng tao na ginawa ay tunay na may pagkakaiba sa batas at layunin ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, ang pag-aaral ay totoong malawak. Ang pagpili ng tama't karapat-dapat ang siyang hahanapin sa inyo. Sapagkat ang karunungan ay di binibigay upang bigyang walang halaga, kundi ang mga ito ay ibinigay upang magpatalas ng bahagi ng inyong espiritu na siyang hahanapan kung ano nga ba ang tunay na mahalaga at yaman na kanyang nitipon sa kanyang puso. Kaya't ito ang aral at paalala na sa inyo'y aking iiwan upang minsan pa ang kasiglahan ng inyong pag-aaral ay magpatuloy, upang ang pag-asa ay mamayani lagi na sa inyong mga buhay. Kaya't hanggang dito ako at minsan pa, ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siya nawang maghari sa bawat isa, mula ngayon at lagi na ang inyong kapatid. Sa isang Panginoon at isang pag-aaral, Pedro, Apostol, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, bawat isa sa inyo ay tinuturuan ng bahagi na mula sa Panginoon. Sapagkat sa bawat tinuturuan ng mga mag-aaral, ano ang bagay na nakakapanatili sa inyong mga pagkatao? Ano ang mga bagay na nagbibigay kabuluhan sa bawat buhay ng tao? Ano din ang mga bagay na nagpapagalaw sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban? Sapagkat marami nang buhay ang dinaanan ng tao dito sa sanglibutan. Nilakaran na nga niya ang bawat buhay bilang isang anak, bilang isang magulang, bilang isang kapatid. Lalo't higit kayo ay nakabuo na nga ng yaman na tinatawag dito sa lupa. Sapagkat ito ang nakakabit sa bawat kaluluwa na alaala na tangan-tangan ng kanyang sarili simula pa noong una. Ito ang bahagi na sa kanya ay patuloy na ipinagkakaloob, patuloy na kanyang pinag-aaralan, sapagkat sa dinarami-rami ng mga bagay na sa inyo ay pinagkaloob. Tunay nga mga inibig na mga kapatid, lahat ay inaasahan na tunay na mag-aral. Sapagkat ang karunungan ng dakilang Panginoon ay tulad sa natatagong ginto, tulad sa isang binhi na inilalagay sa lupa upang ito ay mag-ugat, upang ito ay maging matibay, upang ito ay magkaroon ng bunga na malago at bahagi ng kanyang ubasan. Na kayo mga inibig na mga kapatid, sa bawat nagpapatuloy dito sa sanglibutan, anong uri na nga ng karunungan ang daladala ng lahat at bawat isa, upang kayo rin naman ay makabalik sa tahanan ng dakilang Panginoon. O ito nga ba ang mga karunungan patuloy niyang inaalagaan ng tao, kanyang iniingatan, kanyang itinturing na yaman ng kanyang puso, ngunit ang yaman ng dakilang Panginoon na mula sa kanya, mula sa kanyang pag-ibig, sa kanyang kaawaan, ay hindi maunawa at mapag-unawa ng tao, sapagkat sa maraming kaaliwan
na nag-uubos ng kanyang panahon at ng kanyang kalakasan, ano na nga lang ba ang matitira para sa Panginoon? Ibigin nga ba ninyo ng lubos ang sanglibutan, mga inibig na mga kapatid? Ibibigay nga ninyo ang inyong buhay hanggang kamatayan. Lulubusin nga ninyo ang kalakasan ng inyong mga katawan dito sa lupa. O magkakaroon kayo ng pagbabago ng kaisipan, pagbabago ng inyong mga pagkatao upang ito ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban sa kanyang kaharian, sa kanyang layunin na ang bawat kaluluwang naririto sa lupa ay babalik sa kanyang sinapupunan. Mga iniibig na mga kapatid, sa bawat nagpapatuloy dito sa paaralan, mag-ingat nga kayo sa bawat paggalaw ng inyong mga puso, sa bawat paggalaw ng inyong mga kaisipan. Naway maging maingat nga kayo sa paggalaw, lalo't higit sa nakikita at naririnig sa inyo ng inyong kapwa sapagkat ito'y nagiging larawan ng inyong mga pagkatao sa mga bagay na inyong natipon dito sa lupa. Ngunit kung ginagawa nga ninyo ang kalooban at utos ng dakilang Panginoon, anong uri nga ng larawan ang masisilayan sa lahat at bawat isa? Kayo ay kakakitaan ng larawan tulad ng isang tupa na nasa kaamuan, nasa pagsunod sa kanyang pastor. Naririto ibinibigay sa inyo, mga iniibig na mga kapatid, ang bawat batas at bawat utos upang inyong maging sandigan ng buhay na ito, upang maging mapa ng inyong buhay patungo sa dakilang Panginoon. Hindi lamang ito palamuti, mga inibig na mga kapatid, bagkus bawat titik, bawat kudlit, bawat letra ng kautusan ng dakilang Panginoon ay maging bahagi ng inyong buhay. Tumatak sa inyong mga pagkatao at hindi lamang inuukit sa mga bagay na panandalian, bagkus ito ay makapananatili sa inyong mga pagkatao na bumubuhay sa inyong mga espiritu at patuloy nga sa inyo ay maglilinis tulad sa isang tubig na magbibigay sa inyo ng kalinisan, magbibigay sa inyo ng kabanalan, lalo't higit sa mga bagay na nakatuon at nag-uugnay sa inyo dito sa lupa. Kayo ay makalagan at makalaya, sapagkat marami nga mga inibig na mga kapatid ang laging ang nakatingin dito sa sanglibutan. Ngunit hindi nila napag-uunawa ang layunin ng dakilang Panginoon na sa lahat ng kanyang mga nilikha, na sa lahat ng kanyang inuutusan, kayo ay makasunod at maging tapat sa kanyang pag-ibig. Ibigin nga ninyo ang Diyos ng buong puso niyo at buong kaluluwa at buong kalakasan, upang anuman ang bagay na meron ng sanglibutang ito ay hindi maging hadlang sa lahat at bawat isa, bagkus ito'y maging kaparaanan upang inyong mapasunod ang inyong mga katawang laman, upang kayo maging kaisa ayon sa Espiritu, upang ang bawat pagkumpas ng inyong mga kamay at paglakad ng inyong mga paa naririnig at naway inyong ang maikilos ang layunin ng dakilang Panginoon. Maging bahagi kayo ng ubasan. Kayo ay maging kamanggagawa ng Diyos sa lahat ng bagay. At papaano nga ninyo ito may sasagawa, mga inibig na mga kapatid, kung ang inyong ang mga puso ay patuloy na nagkakaroon ng yaman dito sa lupa. Malibang alisin nga ninyo ang luma, doon lamang makapapasok ang bagong aral. Malibang alisin nga ninyo ang lumang kasuotan, doon nga lamang ninyo maisisilid sa inyong mga pagkatao ang kasuotan ng isang banal
na umaayon sa bawat paggawa, sa bawat kaisipan, damdamin at kalooban, sa kalooban ng dakilang Ama. Ito lamang ang aking bahagi. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanman. Ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral, Espiritu Santo, ng katotohanan, paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at ang isang lakas mula sa kaitaasan, ang siyang ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa sa pangalan ng dakilang Maestro Jesus mula ngayon at magpakailanman. Ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa ang liwanag na siyang gagabay upang ang bawat isa ay makasunod sa likuran ng dakilang Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang aking mga iniibig na mga kapatid sa isang pag-aaral ay marami ng mga pag-aaral ang dumating sa kanilang buhay. At ito ay hindi dumaan lamang sa kanilang mga sarili. Bagkus kayo ay marami ng natutunan sa paglipas ng mga panahon na ito. Marami na kayong nabuong mga karanasan na siyang magpapatotoo sa bawat isa kung papaano dakila ang Ama sa kanyang mga anak. Kung papaano ang pag-ibig ay ipinadama sa bawat isa. Kung papaano ang kapayapaan ay ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa sa tuwing kayo ay nagkakaroon ng pagulumihanan sa inyong mga sarili. Kung papaano ang bawat isa ay nagkakaroon ng katanungan sa kanilang buhay, ay pinagkakaloob ng kaitaasan ang tamang kasagutan, tamang kaunawaan, upang kayo ay hindi mangaligaw, bagkus kayo ay makarating sa kanyang sinatutunan. Isinusugo sa inyo ang mga banal na espiritong mga aliw sa tuwing kayo ay nagkakaroon ng mga ganitong banal na gawain upang ibigay kung ano ang karapat-dapat na kinakailangan ng bawat isa upang kayo ay magpatuloy sa inyong paglalakbay ng naaayon sa kalooban ng dakilang Ama. At ang aking mga iniibig na mga kapatid, kayo baga ay handang tumanggap ng mga kabiyayaan, ng mga salita at katotohanan na sa inyo ay binabahagi ng kaitaasan. Marami na nga kayong nalalaman. Marami na ang ibinahagi ang kaitaasan sa lahat at bawat isang narito. At ano ang mga bagay na natitimo sa inyong mga sarili. Sapagkat baliwala ang mga salitang ipagkakaloob sa aking mga iniibig na mga kapatid, kung hindi ito ninyo na isasagawa o na isasabuhay sa inyong mga sarili. Baliwala ang bawat katotohanan na inyong naririnig. Kung ang bawat isa ay nagkakaroon pa rin ng pag-aalinlangan sa kanilang mga sarili. Kung kayo ay nagdadalawang isip, kung ang mga bagay na itinuturo sa inyong harapan, kung ito ay totoo ba o hindi. Sapagkat katotohanan ang aking sasabihin sa aking mga iniibig ng mga kapatid. Ang kaitaasan
ay nagsusugo ng mga banal na Espiritong mga alip, upang kayo ay pagkalooban ng mga karunungan at kabiyayaan na naaayon sa inyong pag-unawa, na naaayon sa katuwiran ng dakilang Ama, sa mga tuwidaking mga iniibig ng mga kapatid. Ang mga salita at katotohanan na iyan, siya ang magbibigay sa inyo ng daan upang ang bawat isa ay makarating sa kanyang sinapupunan. Upang ang bawat isa ay makakalag sa pagkatali sa kamangmangan. Upang ang bawat isa ay magkaroon ng kaunawaan na siyang hinahanap ng mga mag-aaral dito sa sanglibutan nito. Maraming mga nangangaligaw, nalilito at nagkakaroon ng pag-aalinlangan sa kanilang mga narinig. Subalit kayo ay naririyan, nagpapatuloy, ipinagkakaloob ang kanilang mga sarili ng buong puso at walang pag-aalinlangan. Isinasabuhay ang mga salita at katotohanan. Sinasanay ang kanilang mga sarili upang kayo ay umunlad sa inyong pagkatao. Aking mga iniibig ng mga kapatid sa isang pag-aaral. Ang pagkakataon na sa inyo ay binabahagi ng kaitaasan. Ito ay pagkakataon na may hahantin tulad sa isang ginto na siyang ninanais ng inyong mga kaluluwa at espiritu, na kailanman ito ay hindi magkakaroon ng kawalang halaga. Ito ay mananatiling mahalaga sa lahat at bawat isa. Ito ang kinakailangang bungkalin ng aking mga iniibig na mga kapatid. Ito ang kinakailangang pagtiisan, pagpagalan, bigyan ng pagkakataon sa inyong mga sarili na ito ay magkaroon ng buhay. Magkaroon ng tunay na pananampalataya na hinahanap ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. At ang kaitaasan ay magpapatuloy din na magpapaalala sa lahat at bawat isa na ito ang kinakailangan ng aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat ito ang inyong maidadala. Ito ang inyong maihahatid o maibibigay o maihahandog sa kaitaasan na siyang ninanais sa lahat at bawat isa. Katotohanan ang aking sasabihin sa aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kayo ay nagpapatuloy na makaganap sa kanyang harapan, ang katagumpayan ay inyong mararating. At ito ay nakikita ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Na kayo, sa hamon ng buhay na ito, maraming mga pagsubok, mga pag-aaral, mga hadlang o tukso na dumarating sa inyong buhay, kayo ay nananatili pa rin nakakapit sa puno ng upas. Isinasagawa kung ano ang tungkulin na sa inyo ay binahagi ng kaitaasan. Iniipon ang mga banal na katuwiran at katotohanan ng salita na ibinabahagi sa bawat isa. At higit sa lahat, ito ay naisasagawa ng aking mga iniibig ng mga kapatid. Sapagkat ito ang kinakailangan ng bawat isa upang ang bawat mag-aaral na kanyang pinili sa karamihan ay maging halimbawa ng kanyang kapwa. Upang ang bawat isa na binigyan ng pagkakataon ay hindi masayang ang bawat pagkakataon na ito. Aking mga iniibig ng mga kapatid sa isang pag-aaral. Naway ito'y huwag masayang sa inyong harapan. Bagkus ito'y inyong pahalagahan. Bigyan ninyo ng pansin, ng kaorasan at panahon, sapagkat ang mga bagay na ito, sapagkat ang mga pag-aaral sa paturuan ng diwa, siya ang makapagliligtas sa lahat at bawat isang naririto sa sanglibutan na ito
na nakikipag-aral at binibigyan ng pagkakataon upang makalapit sa kaharian ng dakilang Ama, upang makasiyasat sa kaharian na ibinigay, na ipinagkaloob sa lahat, bawat isa. At ito ang hinahangad ng kaitaasan sa lahat at bawat isang narito at ipinagkakaloob ang kanilang mga sarili ng buong puso at ng walang pag-aalinlangan o aking mga iniibig ng mga kapatid sa isang pag-aaral. Naway ang bawat salita, katotohanan, mga kabiyayaan, mga pag-aaral na dumarating na naayon sa Espiritu, ito ay inyong pahalagahan sa inyong mga sarili. Ito ay bigyan ninyo ng pagkakataon na pumasok at magkaroon ng buhay sa inyong mga sarili. Paulit-ulit na ipinapaalala ng kaitaasan ang mga salitang ito. Paulit-ulit na ipinapaalala, binibigyan ng pagkakataon na ito ay pumasok sa inyong mga sarili upang ito ay inyong maging gabay sa inyong paglalakbay sa sanglibutan na ito. At maraming mga buhay ang ipagkakaloob sa isang akot upang ito ay magkaroon ng buhay, upang ito ay hindi ninyo makalimutan, bagkus ito ay inyong makasanayan na gawin sa inyong buhay. At kung ito ay inyong makasanayan na gawin sa inyong buhay, ang pagunlad ng inyong mga espiritu ay inyong makakamit. Ang kabanalan ay inyong matatamo. Ang buhay na walang hanggan ay pagkakaloob sa lahat at bawat isa, sapagkat kayo ay nagpapatuloy at binibigyan ninyo ng pagkakataon na ito ay magkaroon ng buhay sa inyong mga sarili. Ito ang bahagi ko sa lahat at bawat isang narito at patuloy na ginagampanan ng kanilang mga tungkulin. Ibinibigay ang kanilang mga sarili ng buong puso at ng walang pag-aalinlangan, sapagkat ito rin ang hinahangad ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. At muli, ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa ang isang lakas, ang isang liwanag, at maghari sa lahat at bawat isa ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang kababaang loob, mula ngayon at magpakailan paman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Juan Evangelista. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan. Ang inihandog mula sa aking mga iniibig na mga kapatid, mula ngayon at magpakailan paman. Ang buhay ng dakilang Panginoon ay tunay ngang ipinagkaloob at binuksan sa bawat isa sa inyo, na sa kanyang kamusmusan ng bawat isa sa inyo ay tunay ngang nakakitaan ng katalinuhan, na sa pamamagitan ng kanyang buhay aking mga iniibig na mga kapatid, tulad sa isang maamong tupa, ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang tinuturuan. Na kayo nga ay tunay na maging halintulad sa dakilang Panginoon. Na sa inyong mga sarili patuloy kayong tinuturuan upang sa inyong mga buhay na ito ang pagsunod at higit na lalo ang pagbibigay ninyo ng panahon sa harapan ng dakilang Panginoon ay tunay ngang maganap. Aking mga iniibig na mga kapatid, gaano nga kayo sumusunod sa harapan ng dakilang Panginoon? Nalalaman ba ng bawat isa sa inyo ang bahagi ng kanyang kalaman? Ang bahagi ng kanyang kagustuhan? Nalalaman ba ng aking mga iniibig na mga kapatid ang kanyang layunin? Na sa inyong mga pagparito, tunay nga kayong binigyan ng pagkakataon upang ang katalinuhan ay mabuo sa inyong mga sarili. Upang sa inyong mga sarili naroon ang bawat isa sa inyo ay makilala ninyo aking mga iniibig na mga kapatid.
ang bahagi ng kaitaasan. Ano nga ba ang sa inyo'y tinuturo? Ibigin nga ninyo ang dakilang Panginoon ng una at higit sa lahat. Ibigin nga ninyo ang dakilang Panginoon ng higit pa sa inyong mga sarili. Ibigin ninyo at bigyan nyo ng panahon ng dakilang Panginoon upang nang sa ganon, sa inyong mga pagkatao, aking mga iniibig na mga kapatid, makilala ninyo ang tunay na kawangis ng dakilang Panginoon. Matutunan ng bawat isa sa inyo ang kanyang salita, ang kanyang bahagi, upang magkaroon nga kayo ng masigit pang layunin, ng masigit pang katapatan sa harapan ng dakilang Panginoon. At sa pamamagitan nga nito, aking mga iniibig na mga kapatid, kailanman bawat isa sa inyo hindi na nga maliligaw pa, bawat isa sa inyo nalalaman ninyo ang inyong layunin sa inyong pagparito sa sanglibutan ito. Mga minamahal ko sa paturuan ng dakilang Panginoon, gaano nyo nga iniibig ang dakilang Panginoon? Na kung kayo'y tatawagin at higit na lalo'y bibigyan ng pagkakataon upang sa Kanya'y maglingkod, buo nga ba ninyong may bibigay ang inyong mga sarili? Ni hindi kulang, ni hindi bawas, sapagkat narito ang Kanyang salita, narito ang Kanyang mga gawa, buong ipinagkaloob sa bawat isa sa inyo. Narito ang Kanyang buhay, buong ang ibinigay sa bawat at itinuro sa bawat isa sa inyo, ang Kanyang bahagi, na kailanman ay hindi nga nagkulang, kailanman ay hindi nga nakalimot sa aking mga iniibig na mga kapatid. Mga minamahal ko, anong uri nga kayo ng mga mananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon? Kayo bagay patuloy pa rin naliligaw? O kayo sa inyong mga sarili, patuloy pa rin ang bawat pagtatanong sa buhay na ito na binibigyan ninyo ng panibagong panahon? Sapagkat narito ang handog ng dakilang Panginoon, ang buhay na walang hanggan, ang buhay na nakapagbibigay kapayapaan, ang buhay na nakapagbibigay kasaganahan sa inyong mga espiritu. Sapagkat aking mga iniibig na mga kapatid, ito ang buhay na sa inyo'y pinapaalala at ipinapakilala. Hindi ang mga bagay na inyong nakikita, bagkus sa inyong mga sarili, mapupunan sa bawat isa sa inyo ang kauhawan at kagutuman ng inyong mga espiritu. Na sa inyong mga sarili, mapupunan sa bawat isa ang bawat pagtatanong ng inyong buong pagkatao. Aking mga iniibig na mga kapatid, nalalaman ba ninyo ang buhay sa bahagi ng sarapan ng dakilang Panginoon? Nalalaman ba ng bawat isa sa inyo na ang inyong mga sarili hindi ninyo hawak? Nalalaman ba ng bawat isa sa inyo na kayo sa inyong mga pagkatao, iniaalay ninyo sa inyong mga sarili ang bahagi ng para sa Panginoon? Iniaalay ninyo ang bawat panahon upang sa maliit na salita, sa maliit na pagkakataon na sa inyo ibibigay, tunay nga kayong magtagumpay, tunay nga ninyong makilala ang inyong mga pagkatao. Kailanman ay hindi na nga kayo makakalimot pa sa bahagi ng buhay na sa inyo ay binubuksan. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa paturuan ng dakilang Panginoon na patuloy na nag-aaral, huwag nga kayong magsawang magandog sa harapan ng dakilang Panginoon.
Huwag nga ninyong magsawaan na may handog ang inyong mga sarili ng lubos at mainam sa harapan ng dakilang Panginoon. Ni huwag nga ninyong kalimutan ang unang pag-ibig na sa inyo'y tunay na tinuturo, ang pag-ibig ng bahagi para sa dakilang Panginoon. Sapagkat malibang makita ninyo ang inyong mga sarili na nagbabago, malibang makita ninyo ang inyong mga sarili na binibihisan ng tama ng bawat mga kaugalian, ang inyong mga pagkatao, malibang makita ninyo na kayo'y tumatalikod sa mga maling gawa, aking mga iniibig na mga kapatid. Patuloy kayong mag-aaral, patuloy nga ninyong babakain ang isang sanglibutan, patuloy nga ninyong gigibain ang inyong mga pagkataong naitatag mula pa nung una. Patuloy nga ninyong tatahakin ang buhay na ito sapagkat dito nga kayo tunay na matututo. Dito nga kayo tunay na maihahandog ang inyong mga sarili. Dito nyo nga makikilala ang inyong mga pagkatao. Aking mga iniibig na mga kapatid, linangin nga ninyo ang inyong mga sarili. Linangin ninyo ang inyong mga pagkatao. Buhayin ninyo sa inyong mga sarili ang bahagi ng dakilang Panginoon. At ito ang inyong ihubog sa inyong mga pagkatao. Ito ang inyong bigyan ng pagkakataon upang maitanim sa inyong mga budhi, sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. At dito nga kayo muling titindig at tatayo bilang mga kasangkapan at kamanggagawa ng dakilang Panginoon. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa inyo'y tunay na inihahandog mula ngayon at magpakailan pa man. Paalam. Ako ang sa inyo'y patuloy na nagbibigay handog. Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na mga kapatid na nag-aaral sa salita ng Diyos, ano nga bang nabuo na sa inyong katwiran ng salitang pag-ibig? Ano pat kung ito'y palalawakin sa bawat pagkatao, naunawaan niyo ba ang pag-ibig na yan ay kayo? Sapagkat bawat isa'y nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at bahagi sa wangis na iya'y kaakibat ang tunay na pag-ibig. Kaya nga, ninanasa ba ng bawat isa na makabalik sa harapan ng Diyos? Ano ang kinakailangan niyong gawin? Ano ang dapat niyong natututunan? Ano ang bahagi sa inyong sarili na dapat niyong nababago at dapat niyong napapanatili? Bagamat ang aral ay ayon sa buhay na ito, natuto kayong sumaliksik ng kasulatan ayon sa kasaysayan. Tama ang bawat pagkakatitik, sapagkat bawat isa na nakatitik ay nagpakilala ng kanilang patotoo at magiging tunay na nagpapatotoo sa mga bahagi ng katwiran ayon sa kalooban ng Diyos. Narinig niyo ang pangalang Moises, Daniel, Israel at kung ano-ano pa. Sino sila, aking mga iniibig? Narinig niyo rin ang salitang Pablo. Nalaman niyo ring lumakad ang dakilang guro. Ano ang lahat ng ito na ipinakikilala sa inyo? Sila ang tumupad ng kalooban ng Ama. Ano ang ninanasa ng kaitaasan na inyong matutunan? Kayo man ay maging tagatupad ng kalooban ng Diyos. Gaano mang kaganda ang kasaysayan na inyong narinig, aking mga iniibig. Gaano mang kaganda ang mga patotoo na inyong nabasa sa katitikan ng kasulatan, kung kayo mismo sa inyong mga sarili, hindi nyo napatutuhanan ang katotohanan yan. Ano nga ba ang mga bagay na inyong sinasabi? Ano nga ba ang bagay na inyong natatanggap? Ano nga ba ang bagay na inyong natututunan?
Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nilakip niya sa paggawa. Bawat isa ay may buhay, na narito kayo ay gumagalaw. Hindi ba ang buhay na yan ay isang patotoo ng pag-ibig? Hindi ba ang buhay na yan nagpapakilala ng kapangyarihan ng Diyos? At kung ito ang larawan ng tunay na biyaya ng Panginoon, ano ang ginagawa ng bawat larawan na yan sa inyong pagkatao? Higit nga ba kayong inilapit sa Ama? Higit nga ba kayong ginawang banal, aking mga iniibig, sa gitna ng lahat ng karunungan na yan? Sa gitna ng lahat ng patutong itinitik ng kasaysayan? Kaya nga mapapansin ninyo, bagamat meron na kayong aklat na nagiging basihan ng inyong pag-aaral, ang Diyos ay nangako na isusugo pa rin niya ang mag-aaliw upang magpaalala ng maraming bagay na kanyang sinabi. Ano nga ang ibig ipakahulugan sa bawat isa sa inyo? Tama, maaaring nasisihan na kayo sa mga bagay na nakatitik sa kasulatan, sapagkat ito'y patutoonan ng inyong mga kapwa, na mga taong nagtagumpay. Ngunit ninanasa ng Panginoon ang kanyang pag-ibig ay maramdaman ng bawat isa. Ninanasa niya ang bawat isa ay maging saksi niya sa katotohanan. Kaya nga ang bibigay niya ng patotoo, hindi lamang niya inlatag sa iilan, ngunit ibinibigay niya sa bawat kaluluwa na nagnanasa na ang salitang tagumpay ay mapa sa kanya. Pero sino magtatagumpay? Sino ang nakakaunawa? Ano ang larawan ng tagumpay sa harapan ng Diyos? Mga iniibig ng mga kapatid, naunawaan niyo ba ang kalagayan ng isang Diyos? Siya ay banal. Sino mang nagnanasang magtagumpay, kinakailangan ibihis niya ang kabanalan. Ano ang bihisan ng kabanalan? Ano ang kaanyuan ng isang banal? Ano ang larawan ng isang Diyos na ibinahagi sa bawat isa, bagamat ito ay kanyang hininga? Ito ang ninanasang magbalik. Ito ang nagnanasang maging katotohanan sa inyong pagkatao, ang larawan ng isang espiritu. Kayo'y matatalino, sapagkat hindi kayo makakapagtiis sa ganitong uri ng pag-aaral kung ang katalinuhan ay wala sa inyo. Nangangahulugan, nakakaunawa kayo. Nakakatanggap kayo, aking mga iniibig, ng maraming bagay ayon sa katotohanan. Ngunit mangangahulugan din ba yung katotohanan na inyong naunawaan sa ngayon? Ito rin ang magbibigay sa inyo ng kabanalan at magbibihis sa inyo patungo sa buhay na walang hanggan. Sapagkat kung ang lahat ng bagay ay ayon sa katitikan at hindi magkaroon ito ng buhay sa inyong mga sarili, paano nyo mapapatutuhanan na ang salita ng Diyos ay nabuhay sa inyong pagkatao? Paano nyo mapapatutuhanan na ang kanyang kapangyarihan ay gumagalaw sa iyong sarili? Kaya nga kung ito ang mga larawang ipinakikilala sa ngayon at ipinapaunawa sa bawat isang nag-aaral ng salita ng Diyos, paano nyo nga ba sisimulan ang pananaliksik sa inyong pagkatao? Sapagkat lagi na sino mang umaalam ng katotohanan, ibinabalik siya sa kanyang sarili. Kaya anong laging sinasabi? Siyasatin mo ang iyong sarili. Kilalanin mo ang iyong pagkatao. Sinuhin mo kung sino ka ayon sa pagkakalika. Sapagkat wala namang ibang susi, aking mga iniibig. Ang mga taong nagtagumpay nung una, natuklasan nila ang mga bahagi ng katanungang yan. Nasagot nila sa kanilang mga sariling pagkatao. Naunawaan nila na sila'y likhain ng Diyos at anong dapat ginagawa ng isang likhain ng Diyos, gumagawa ng kalooban ng isang Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos sa bawat isa? Marahil sa ngayon, maunawaan nyo, ang tao'y tinuturo ang sumunod sa bawat utos na ginagawa ng Diyos ng kanyang sarili, na tulad sa mga letra na babasahin, tulad sa mga salitang naririnig upang sundin, upang tumimo sa isang pagkatao. Sapagkat malibang ang may marinig kayo na mga salitang nagbubuhat sa kaitaasan, paano kayong magkakaroon ng alaala sa Diyos kung wala kayong naririnig? Kaya nga hinayaang maititik ang kasaysayan upang meron kayong basihan, sapagkat kung walang kasaysayang mababasa, ano rin ang inyong magiging basihan? Meron kaya kayong alaala sa Diyos?
Sa katotohanan ay oo, sapagkat nasa sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga mapapansin nyo, saan man saysayin ang kasaysayan ng Panginoon, ang isang espiritu sa inyong pagkatao ay gumigising at nagkakaroon ng lakas mula sa kanyang sarili upang siya ay manaig. Upang magbigay ng panibagong inspirasyon at pag-asa sa bawat pagkatao na yan, na hindi lamang kayo nananangan sa mga bagay na inyong nakikita at naririnig na buhat sa sanglibutan, kundi nananangan din kayo sa mga salitang nanggagaling sa bibig ng Diyos. Makikita niyo ba ang kaibahan, aking mga iniibig? Kung ang bawat salita ay tulad sa alingaw-ngaw, maunawaan niyo ba ang kaibahan ng sinasigaw ng sanglibutan sa isinisigaw ng isang espiritu? Makikita niyo ba ang kaibahan, aking mga iniibig, ng isang patotoo ayon sa laman at patotoo ayon sa espiritu? Sapagkat ang mga bagay na patungkol sa Diyos ay ayon sa espiritu. Dito niya ibinabalik ang bawat isa. Kahit ang dakilang guro sa kanyang kapanahunan, bakit nga ba hindi mainuwaan ang mga salitang kanyang binipikas? Sapagkat hindi ito ayon sa laman. Ito ay ayon sa espiritu. Kaya nga, ano nga ba ang magiging kadahilanan ng bawat sumisino ng katotohanan na mula sa Diyos? Kung siya ay mabigo sa bawat kabuhayan. Sapagkat hindi niya nakita ang katotohanan sa gitna ng lahat ng mga bagay na kanya napagmamasdan, sapagkat hindi niya tiningnan ito ayon sa Espiritu. Ibang larawan ng Espiritu, aking mga iniibig. Hindi yan tulad kung kayo humaharap sa isang salamin, nakikita niyo ang inyong kaanyuan. Ito na ang kayo. Merong tunay na tao na nilikha ang Diyos sa bawat isa. At ito ang tunay niyong ako. Nakikita niyo ba yan sa salamin? Nakikilala niyo ba ang tunay niyong larawan ayon sa pagkakalikha? Sapagkat ito lamang ang tanging magbabalik sa harapan ng Diyos. Nalalaman ninyo ang katawang laman na iiwan ninyo. Anong matitira sa inyong pagkatao? Na siyang magbabalik sa Diyos. Nakukuha at tatangan ng kanyang pagbibiyaya at magdadala sa dambana ng Panginoon ng hain upang ang Diyos ay malugod. Tunay, hindi pa nababago ang batas, aking mga iniibig. Ang unang batas ay ibigin mo ang Diyos ang buong puso mo at buong kaluluwa at buong lakas. Lahat at bawat isa ay tinuturuan sa uri ng pag-ibig na yan. Bawat isa din ay nagbabata hanggang mapagtagumpayan ang katotohanan ng isang pag-ibig na para sa Diyos. Paano nyo hinahandog ang inyong sarili? Kung ang mga kapanahunang ito, hindi na naghihintay ang Diyos ng hain, buhat, sa mga bagay na bunga ng gawa ng tao. Hindi na buhat sa mga bagay na idinudulot niya sa dambana kagaya nung una. Kundi ang hinihintay ng Diyos na hain ay ang bahagi niya ayon sa Espiritu. Na mula sa Espiritu na yan, mapalitaw niyo ang katunayan ng isang pagiging Diyos bilang kanyang kawangis. Na bagamat kayo binihisan ng laman, hindi makikita ng tao ang iyong mga karunungan na ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, ayon sa katwiran ng isang Diyos. Sapagkat ikaw ay bahagi niya. Ano pat ang kabuuan ng bunga ng iyong paggawa, ay hindi maaalala ang larawan ng sanglibutan, kundi ang larawan ng kadakilaan ng kapangyarihan ng Diyos, sapagkat mula sa iyo ang patotoo na mula sa Diyos ay lumalabas at nababahagi mo sa iba. Paano ito magaganap, aking mga iniibig? Paano ito mangyayari sa bawat isa? Ito ang kadahilanan kung bakit lahat ay nasa paralan. Kung bakit ang bawat isa ay tinuruang makipagtiis sa katotohanan. Bawat isa ay binigyan ng pagkakataong makaalam ng totoo upang sa katotohanan na yan, ilagak niya ang kanyang pag-asa sapagkat bawat bagay na nakikita niya sa sanglibutan ay lumilipas. Sino nga ba ang tumatanga sa mga bahaging lumilipas? Samantalang ang katwiran ng Diyos, bagamat hindi nakikita ng maraming mata ayon sa laman,
Ngunit ang katotohanan ay patuloy na itinitindig hanggang ang inyong mga espiritu'y makakita nito. Sapagkat hindi nga lahat ng pagsasalarawan kinakailangan masaksihan ayon sa laman. Kinakailangan itong masaksihan ayon sa espiritu. Paano ito magaganap sa bawat isa sa inyo? Paano nyo bubuhayin sa inyong mga pagkatao ang larawan ng Diyos na siyang tunay niyang kalooban? Na ang inyong mga espiritu ay may tangan-tangan ng kanyang responsibilidad at layunin sa harapan ng Ama. Na ito ang kinakailangan niyong maisagawa. Ano ang inaakala ninyo sa buhay na ito, aking mga iniibig? Na gagawin ng tao ang kanyang ibig at siya'y magtatagumpay. Ang tangi lamang nagtatagumpay ay ang gumagawa ng kalooban ng Panginoon. Kaya nga, iilan lamang ang nakatitik sa kasulatan. Hindi ba kayo nagsipagtaka, aking mga iniibig? Meron lang iilang pangalan. At hanggang ngayon, nagbabata ang kaitaasan makakita lamang ng tunay na mangingibig. Sapagkat bawat umiibig sa Diyos ay umiibig ayon sa bahagi ng sanglibutan. Hindi nila naibig ang Diyos ayon sa Espiritu. Ano nga ba ang kaibahan ng pag-ibig ayon sa laman at ayon sa Espiritu? Kung lahat naman pala'y gusto mong yakapin, kung lahat na may ninanasa mong damahin, kung ang lahat ay gusto mong pagmasdan, malaki ang kaibahan ng maraming bagay, aking mga iniibig. Iniisip niyo ba kung ano ang kabuluhan ng isang Kristo na lumakad sa sanglibutan? Bakit kailangan pa siyang bigyan ng laman? Bakit kinakailangan pa ang kanyang buhay ay maging ehemplo? Bakit kinakailangan pa ang kanyang karunungan na ititik at ipamahagi sa buong sanglibutan? Bakit kinakailangan ng kanyang pangalan mula noon hanggang ngayon ay umaalingaw sa bawat tainga sa buong sanglibutan? Sapagkat ito ang karunungan ng isang espiritu. At ang mga bagay ayon sa espiritu ay hindi lumilipas magpakailanman. Ito ang tanging nananatili. Kaya sino man ay walang nagiging karapatan upang ito ay burahin, sapagkat ito ang salita ng Diyos. Tulad din yan ng bawat espiritu na nilikha ng Panginoon. Tangi ang Diyos lamang ang may karapatan sa mga bagay na kanyang likhain. Siya lamang ang nagbibigay ng karapatan at responsibilidad sa bawat isa. Kaya nga ano ang tungkulin na inatang sa bawat balikat, sa bawat likhain ng Diyos, tuparin nila ang kalooban ng Ama. Sa lahat ng yan, ang inyong karunungan, ang inyong katwiran ay hindi huli. Sapagkat tunay, sinasabi ko sa inyong katotohanan, nakakakilala na kayo ng tinatawag na katotohanan. Naunawaan ninyo ang karunungan ng Diyos. Ano lang ang hinihintay, aking mga iniibig, kayo din ay maging tapat. Kayo din ay magbigay ng inyong sarili sa Panginoon kusang loob. Hindi kayo kailangang pilitin. Sapagkat hinahandog nyo ang sarili nyo para sa Panginoon, tulad sa isang haing buhay, sa dambana ng Panginoon. At upang ikaw ay maging karapat-dapat, anong ginagawa mo sa iyong sarili tulad ng isang hain? Ginagawa mo siyang malinis at walang kapintasan. Kaya nga, sino lamang ang walang kapintasan? Ang mga banal. Sapagkat pumapasa kanila ang kalinisan, pumapasa kanila ang katapatan sa Diyos. Hindi ka tatawaging banal kung ikaw ay marumi, kung ikaw ay taksil, kung ikaw ay nandun pa sa pita ng kasamaan. Bawat isang nagnanasa ng kanyang sarili tawaging banal, sumusunod sa likuran ng Panginoon. Hindi siya nangunguna sa kanyang daan, kundi hinahayaan niya ang Panginoon lumalakad sa kanyang harapan at kanyang sinusundan, sapagkat naunawaan niya ang daan ay pinakilala ng dakilang guro, ang pinakamainam na daan patungo sa Diyos.
Ganito rin nyo ba nakita ang nasumpungan nyong karunungan? Ang karunungan ayon sa Kristo? Ganito nyo ba nakilala ang inyong sarili na tumatalima sa Ama tulad ng isang Jesus na binihisa ng laman upang makita ng tao ano ba ang larawan ng isang mabuting anak at masunuring anak sa harapan ng Diyos? Walang ibang pinakikinggan tinig kundi ang tinig ng Ama. Ngunit paano nga ba ang lahat ng ito mangyayari, aking mga iniibig, kung hindi nyo gigisingin ang kamalayan ng inyong sariling espiritu? Paano nyo maririnig ang tinig ng Diyos na siyang nakikipag-usap lamang sa espiritu na inyong taglay-taglay at hindi sa laman? Kaya nga, sa paralan ng espiritismo, anong layuning unang ibinibigay? Magising ang kamalayan ng inyong espiritu sa gitna ng inyong mga karunungan. Sa gitna ng inyong mga kaalaman, ang larawan ng inyong espiritu ay maging buhay sa inyo upang kung kayo'y tumitingin sa salamin, hindi nyo nakikita ang katawang laman na yan na patuloy nyong inaayos at binibigyan ng magandang kaanyuan upang matuwa ang inyong kapwa. Ngunit higit nyong binibigyan ng larawan ng inyong espiritu upang ang Diyos ay malugod sa inyo. Hindi kayo sisiyasatin ng Diyos ayon sa laman, pero sisiyasatin kayo ng Diyos ayon sa espiritu, sapagkat ito ang kanyang bahagi. Naunawaan ng Diyos na ang laman ay tulad sa damit. Nahuhubarin ng tao pagdating ng panahon. At ano ang maiiwan? Ang iisang larawan na buhat sa Ama. Ito ang kanyang sisiyasatin. Ito ang titikim ng paghatod. Ito ang larawang hihintayin. Mga iniibig ng mga kapatid, anong wika ng dakilang guro? Dinay ko ang sanglibutan. Ito rin sana ang inyong mapagtagumpayan. Daigin ninyo ang sanglibutan, aking mga iniibig. Daigin nyo ang sanglibutan, sapagkat ito ang una niyong tungkulin. Daigin nyo ang sanglibutan upang maipakilala nyo kung gaano kalaki ang pag-ibig nyo sa Diyos. Daigin nyo ang sanglibutan, sapagkat ito ang magiging kaparaanan upang kayo mula sa damit na buhat sa sanglibutan, mabihisan kayo ng isang uri ng damit na may kabanalan, na siyang tanging damit ng isang tunay na espiritu na nagtatagumpay sa panahon ng kanyang pamumuhay sa gitna ng sanglibutan. Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapay aking iniiwan sa bawat isa mula ngayon at magpakilan paman. Ako ang sa inyo'y nakisa at naglingkod sa pangalan ng Panginoon, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam.